Kabanata 3741. Half. Nababalot ng kalungkutan ang ekspresyon ni James. Sino ang mag-aakala na ang isang babae lamang ay maaaring guluhin ng isang walang katulad na powerhouse? Matapos magpakawala ng malungkot na buntong hininga si James, sinubukan niyang madama si Thea sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang isang bahagi ng kaluluwa ni Thea ay ginamit upang bumalangkas ng ancestral god rank elixir. Pagkatapos niyang ubusin ito, isang bakas ng kanyang kaluluwa ang nahalo sa kanya. Naramdaman ni James ang isang path sigil na naka-embed sa loob ng kanyang kaluluwa. Thea. Gayunpaman, ang path sigil ay walang kamalayan. Kahit anong tawag dito ni James, nanatiling tahimik ang path sigil. Noong nasa bingit na siya ng kamatayan, nagising ang path sigil, at tinawag siya ng boses ni Thea. Susubukan kong i-extrapolate ang path sigil na ito. Sinubukan ni James na subaybayan muli ang kanyang minamahal, umaasa sa path sigil. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya ma-divine ang kinaroroonan ni Thea. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, sa wakas ay sumuko na si James. Hindi niya mahanap si Thea sa kabila ng kanyang sobrang lakas. Marahil, ito ay napagpasyahan ng tadhana. Sa ngayon, maghintay lang siya. Sa kabila noon, matibay ang paniniwala niyang darating si Thea sa madaling panahon. Tumalikod na si James at umalis. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa divine dimension sa human realm. Ang divine dimension ng human realm ay ang pundasyon ng ikalabindalawang universo. Ngayong ang ikalabindalawang universo ay naging isa sa pinakamalakas na universo, maraming mga kababalaghan ang nakuha at sila ay nanirahan sa loob ng banal na dimensyon ng human realm. Ang Elysian Seal ay natanggal na ng ilang panahon, ngunit ang mga naninirahan sa 12th universe ay mahina pa rin. Sa kabila ng katotohanan na ang ilan ay matagumpay na naging ancestral gods, mayroon lamang silang path seal. Samantala, pinili ng bagong henerasyon ng mga prodigy na bumangon sa panahon ng apocalypse na huwag umunlad ng mas mabagal at nakatuon sa pagkuha ng mas maraming path seal. Sa kabilang banda, karamihan sa mga dayuhang nilalang na dumating sa 12th universe ay nasa divine rank, at ang ilan ay nasa sage rank pa rin. Dumating sila para sa swerte ng 12th universe para makakuha sila ng mas maraming path seal. Naturally, ilang powerhouses ang nagpunta rin sa 12th universe para maghanap ng pagkakataon na maging macrocosm ancestral gods. Ang 12th universe ay naging pinakasikat na universo, at maraming powerhouse ang dumating upang palawakin ang kanilang mga abot-tanaw. Pagdating ng mga dayuhang powerhouse sa 12th universe, magdadala din sila ng swerte mula sa sarili nilang universe. Bilang resulta, ang 12th universe ay nakaipon ng malaking halaga ng swerte. Alam ng makalangit na landas ang kabuoang mga benepisyong ibinangga nito at pinahintulutan ang iba na makapasok sa ikalabindalawang universo. Lumitaw si James sa divine dimension at ikinalat ang kanyang divine sense sa buong lugar upang matukoy ang kinaroroonan ng pamilyang Callahan. Si Jacopo ang Panginoon ng lahi ng tao at kontrolado ang human realm. Dahil ang ina ni Jacopo ay si Thea, kamag-anak din siya ng mga Callahan. Sa makatuwid, umasa ang mga Callahan sa katayuan ni Jacopo upang i-highlight ang impluwensya ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, ang pamilya Caden ang pinakamalakas na puwersa sa human realm. Naramdaman agad ni James ang maraming pamilyar na aura. Natutuwa akong nandyan pa rin sila. Nakahinga ng maluwag si James. Bagamat matagumpay niyang nahanap ang mga ito, hindi niya sinasadyang makilala sila. Gusto niyang makipagkita muna kay Henrik. Wala si Henrik sa divine dimension. Pinalawak ni James ang kanyang mga pandama upang maabot ang universo at natagpuan si Henrik sa demon realm. Sa isang pag-iisip, nawala siya sa human realm. Sa susunod na sandali, nakarating na siya sa divine dimension ng demon realm. Tumayo si Henrik sa ibabaw ng isang bundok sa divine dimension ng demon realm. Nakasuot siya ng puting damit at ang mukha niya ay nabaluktot sa galit. Hindi ko akalain na nabuhay ka ulit, Yermole. Isang lalaking nakasuot ng asul na balabal ang nakatayo sa isang bundok sa tapat ni Henrik. Tumingin siya kay Henrik na may nagbabantang ekspresyon. ***starred ka. Ipinaglaban mo ako sa lahat ng mayroon ka sa bagong sansinukob. Inalis mo ang aking kaluluwa,
at ang aking Panginoon ay dumaan sa impyerno at pabalik upang buhayin ako. Let's settle everything today. Dito mismo, nagdilim ang ekspresyon ni Henrik. Matapos ang kanilang maikling palitan, isang malakas na aura ang bumungad sa katawan ni Henrik. Nagdalamhati si Henrik sa pagkamatay ni James at nadama niyang responsable siya dito. Mula nang mamatay si James, nanatili siyang nag-iisa. Madali niyang naiwasan ang Dark Strife noong Primeval Age at nakaligtas hanggang sa puntong ito dahil si Yukia ang kanyang Panginoon. Ang ika-12 universo ay nasa isang maunlad na edad at umakit ng hindi mabilang na mga kababalaghan mula sa iba pang mga universo. Hindi niya inasahan na si Yermolay, na di umano'y namatay sa ilalim ng kanyang espada, ay nabubuhay pa. Si Yermolay ang pumatay kay James. Nag-alab ang puso ni Henrik sa pagnanais na maghiganti nang makita niya si Yermolay. Noong Primeval Age, si Henrik ay nasa Terra Ancestral God rank. Nabuhay siya sa panahon ng sinaunang hukuman sa langit at sa Primordial Age. Sa panahong ito, naabot niya ang tuktok ng Kylem Ancestral God rank. Siya rin ay naghahangad ng sukdulang lakas at matagumpay na nilinang ang 10 landas. Sa kasalukuyang edad, isa siya sa pinakamahusay na Kylem Ancestral Gods. Ang ordinaryong Kylem Ancestral Gods ay hindi maihahambing sa kanya. Tumingin si Yermolay kay Henrik na may kalmadong ekspresyon. Talagang henyo si James. Sobrang na-inspire ako sa kanya nung nag-away kami. Kung hindi ko lang siya inaway noon, hindi ko pa nagagawa ang kung anong meron ako ngayon. Nakakalungkot na kailangan niyang mamatay. Ito ang kanyang kapalaran mula nang siya ay isinilang sa 12th universe. Kung siya ay ipanganak sa unang universo, siya ay naging isa sa mga pinakadakilang powerhouse na nabuhay kailanman. Inihayag ni Yermolay ang kanyang mga opinyon tungkol kay James. Pagkatapos, ngumisi siya. Napakahanga ka rin na nalagpasan mo ang mga hangganan ng langit at lupa. Isa ka ng Kylem Ancestral God na may 10 landas. Malapit ka nang maging isang Macrocosm Ancestral God. Sa kasamaang palad, medyo mahina ka pa sa akin. Isa na akong Macrocosm Ancestral God. Ganti ni Henrik. So ano? Kahit isa kang Macrocosm Ancestral God, sisiguraduhin kong magdurusa ka. Huwag mong isipin na umalis ng buhay dahil ipinakita mo ang iyong mukha dito. Si Henrik ay naglabas ng pamatay na hangarin kay Yermolay. Pinaalalahanan siya ni Yermolay, kailangan mong pag-isipang mabuti ang sitwasyon, Henrik. Nasa 12th universe tayo at hindi ito ang pinaka-stable na universe. Kung lalaban tayo dito, siguradong babagsak ang Demon Realm. Pinandilatan siya ni Henrik at sinabing, naglakas loob ka bang labanan ako sa Chaos? Dahil iginiit mo, gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipakita sa iyo ang pagkakaiba ng Kylem Ancestral God at Macrocosm Ancestral God. Si Yermolay ay walang takot. Pagkatapos magsalita ay agad siyang dumiretso sa langit. Naglakbay siya sa nakakatuwang universo at nagpakita sa Chaos. Sumunod naman si Henrik sa likuran niya. Nang makapasok ang dalawa sa Chaos, agad na inatake ni Henrik si Yermolay gamit ang kanyang buong lakas. Isang matinding labanan ang naganap sa Chaos. Samantala, si James ay nagmamadaling pumunta sa Demon Realm matapos maramdaman ang presensya ni Henrik. Gayunpaman, hindi na niya matrace ang kanyang aura sa sandaling dumating siya sa Demon Realm. Kanina lang siya nandito. Saan siya nawala? Kumunot ang noo ni James. Tumayo siya kung saan dati niyang naramdaman si Henrik, iwinagayway ang kanyang kamay, at nagtipo ng ilang mga fragment ng batas. Kaagad pagkatapos, ang isang pangitain ng kung ano ang nangyari kamakailan sa lugar ay muling nag-play sa harap ng kanyang mga mata. Lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay matapos makita si Yermolay. Mabilis na umalis si James sa Demon Realm at mabilis na tumakbo patungo sa Chaos nang walang pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang nakababahala na pagbabago-bago sa Chaos sa sandaling pumasok siya dito. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan ng mga resultang shockwaves mula sa labanan nina Henrik at Yermolay. Hindi agad ibinalita ni James ang kanyang presensya bagkus ay pinanood niya ang labanan sa pagtatago. Napakalakas ni Henrik. Nalagpasan niya ang mga hangganan ng langit at lupa at naging Kylem Ancestral God na may 10 landas. Ang Chaos mismo ay naapektuhan ni Henrik gamit ang kanyang buong lakas sa labanan.
Gayunpaman, nilinang din ni Yermolay ang 10 landas. Higit pa rito, isa na siyang macrocosm ancestral god. Kahit gaano pa kalakas si Henrik, hindi niya kayang talunin si Yermolay. Bukod dito, may chaotic treasure pa si Yermolay. Na-overpower si Henrik at mabilis na nagtamo ng mga pinsala pagkatapos magsimula ang labanan. Wala akong balak na patayin ka sa simula. Gayunpaman, dahil nasa chaos tayo, gagawin kong libingan mo ang lugar na ito. Binalak ni Yermolay na patayin si Henrik. Si Henrik ay isang Kylem ancestral god na pinagkadalubhasaan ang 10 landas. Ngayong biniyayaan ng malaking swerte ang 12th universe, tiyak na matututunan ni Henrik ang macrocosm power sa lalong madaling panahon dahil napakatalino niya. Kapag siya ay naging isang macrocosm ancestral god, tiyak na siya ay magiging isang mabigat na powerhouse. Bilang isang powerhouse mula sa unang universo, hinding-hindi papayag si Yermolay na malampasan siya ng mga nabubuhay na nilalang ng ika-12 universo. Ang chaotic treasure ni Yermolay ay isang kadena na bakal. Sa magkabilang dulo ng kadena ay may mga spike na bowl ang bakal. Maghandang mamatay. Ibinato ni Yermolay ang kanyang sandata ng may napakalakas na puwersa. Sugatan na si Henrik. Habang pinapanood niya ang pag-atake na papalapit, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Sa huling segundo, biglang lumitaw ang isang figure sa harap ni Henrik. Itinaas ng tao ang kanyang kamay, nagpakawala ng malakas na puwersa mula sa kanyang palad, at pinatigil ang mga spike na bola. Napigilan ng puwersa ang naka-spike na bola sa pag-usad. Paano? Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Yermolay. Sinubukan niyang hilahin pabalik ang mga tanikala, ngunit isang malakas na puwersa ang nakagapos dito ng mahigpit. Kahit anong pilit niya ay hindi niya makuha ang kanyang sandata. Sino ka siguro, Ginoo? Sinabi ni Yermolay, ako ay isang macrocosm ancestral god mula sa unang universo. Ang aking Panginoon ay ang Panginoon ng unang universo. Nagpakilala si Yermolay. Nakasuot ng itim na robo si James at may maskarang gawa sa mahiwagang mga pira-piraso ng batas na nakatikip sa kanyang mukha. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan o kilalanin ni Yermolay. Kung hindi, tiyak na hahabulin siya ng mga powerhouse mula sa First Universe kapag nalaman nilang buhay pa siya. Ang kanyang pag-iral ay sapat na upang magdulot ng banta sa unang universo. Sa kanyang kasalukuyang lakas, alam ni James na hindi pa siya katugman ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ginamit ni James ang kanyang puwersa para hawakan ang chaotic treasure ni Yermolay. Tumingin siya sa nagulat na si Yermolay at malamig na sinabi, huwag mong subukang gumawa ng kaguluhan sa 12th universe. I'll let you off the hook today, but I will not go easy on you if you try something like this again. Pagkatapos magsalita ay agad siyang kumilos. Inihagis niya ang chaotic treasure pabalik kay Yermolay, dahilan para tumama sa kanya ang spike ball. Ang sandata ay bumagsak sa dibdib ni Yermolay, na naging sanhi ng pagsusuka nito ng isang subo ng dugo. Nalaglag din ang katawan niya dahil sa impact. Si James ay napakalakas. Maging si Henrik, isang Kylem ancestral god na pinagkadalubhasaan ang 10 path, at si Yermolay, isang macrocosm ancestral god na may chaotic treasure, ay walang magawa laban sa kanya. Nagulat si Yermolay na natalo sa isang galaw. Nagtaka siya, kailan nagkaroon ng ganoong nakakatakot na powerhouse sa 12th universe. Matagal bago nakuha ni Yermolay ang kanyang sarili pagkatapos ng kanyang unang pagkabigla. Ito ay masama. Dapat kong iulat ito kay Master, naisip ni Yermolay at mabilis siyang tumakas sa lugar na nasa isang sugatang estado. Nagulat si Henrik. Nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang pagkamatay ni James. Ibinalik niya ang bangkay ni James sa 12th universe at personal siyang inilibing. Paano naging posible na muling mabuhay si James pagkatapos ng mahabang panahon na lumipas? Matapos mamatay si James, gumagala si Henrik ng walang patutunguhan. Sinundan pa niya ang kanyang amo sa ibang mga universo upang magsanay. Nang magsimula ang panahon ng Apocalypse, narinig niya ang tungkol sa isang magsasaka na tinatawag na James Caden, na may malaking bahagi sa paglutas ng 4 na kalamidad. Noong Primeval Age, wala siyang ideya na si James ay mula sa hinaharap.
Hanggang sa Apocalypse Age lamang niya napagtanto na si James ay nakatakdang maglakbay pabalik sa panahon sa Primeval Age. Alam ni Henrik na hindi siya makikialam sa bagay na iyon. Kung pipigilan niya si James sa paglalakbay ng oras, ang mga kaganapan sa panahon ng Primeval ay mababago magpakailanman at haantong iyon sa isang kaskad ng malubhang kahihinatnan. Ang sinaunang panahon na nilalayong kasaysayan ay titigil sa pag-iral, at gayon din ang lahat ng bagay sa kasalukuyan. Hindi kinaya ni Henrik ang karma at mga kahihinatnan. Kahit alam niyang mamamatay si James sa Primeval Age, pinipigilan niya ang kanyang dila. Gayunpaman, bumalik si James sa laman. Nagulat siya ngunit natuwa rin siya nang makita siyang muli. Ikaw ba talaga James? Hindi naman ako naghahalusinate di ba? Nauutal na sabi ni Henrik na hindi makapaniwala. Bumalik muna tayo bago tayo mahuli. Hindi nagtagal si James sa chaos at mabilis na bumalik sa 12th universe. Sumunod naman si Henrik sa likuran niya. Bumalik ang dalawa sa 12th universe at nagtungo sa isang restaurant sa ilang lungsod sa loob ng Divine Dimension ng Demon Realm. Umupo sila sa tabi ng bintana, at nagsimulang ikwento ni James ang lahat ng nangyari sa mga inumin. Sa totoo lang, naguguluhan pa rin ako sa lahat ng nangyari hanggang sa puntong ito. Hindi ko nga alam kung paano ako nabuhay muli. Ilang dosenang epoch pagkatapos ng aking kamatayan, bigla akong nabuhay muli. Pagkatapos, ginamit ko ang time capsule para maglakbay sa ilog ng oras at nakarating sa kasalukuyang panahon. Gulat na tanong ni Henrik. Paano ang lakas mo? Paano ka naging makapangyarihan? Si Yermole ay isang macrocosm ancestral god na may 10 landas. Napakalakas niya pero kahit isang suntok mo ay hindi niya nakayanan. Pagkatapos kong magkamalay, naramdaman ko ang isang bagong uri ng kapangyarihan sa loob ng aking katawan, sabi ni James. Naalala ni James ang mga nakaraang pangyayari at nagpatuloy sa pagkukwento. Sa panahon ng dakilang labanan sa Primeval Age, lahat ng path seal sa aking katawan ay nabasag, at ang kanilang kapangyarihan ay nagsimulang dumaloy sa aking katawan. Nakaubos din ako ng macrocosm core, nilinis ang dark wellspring, at nakain ang macrocosm herbs na ibinigay mo sa akin. Ang lahat ng mga kapangyarihang ito ay pinagsama at bumuo ng isang bagong uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, tila hindi ko matukoy ang ranggo ng aking cultivation. Walang itinago si James kay Henrik at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Nang marinig ito, napaisip si Henrik. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Henrik, ang aking Grandmaster, si Yukia, ay nahula na ang kapanganakan ng bagong universo at iniabot sa aking Panginoon ang isang supot. Inutusan niya siya na ipadala ako sa bagong universo para samahan ka. Hiniling din sa akin na mangolekta ng makapangyarihang mga halamang gamot. Gayunpaman, hindi kailanman ipinaliwanag ng aking amo ang layunin nito sa akin. Nang nasugatan ka at natupok ang macrocosm core, bigla kong napagtanto kung bakit ako naatasang mangolekta ng mga halamang iyon. Marahil alam ng aking Grandmaster na mahihirapan ka at gusto kong kolektahin ko ang mga halamang iyon para iligtas ka. Nang marinig ito, nagtatakang tanong ni James. So sinasabi mo lahat ng pinagdaanan ko ay ayon sa plano ni Yukia? Hinulaan din ba niya na magkakaroon ako ng bagong kapangyarihan sa aking katawan? Umiling si Henrik. Siguro ito ay isang kapangyarihan na maaari lamang mabuo sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Malamang na lihim na hinihila ka ng aking Grandmaster at ginagabayan ka patungo sa resultang ito. Si James ngayon ay labis na naiintriga sa misteryosong figurang ito. Anong klaseng tao si Yukia? Bakit lahat ng gagawin sa kanya ay may kaugnayan sa kanya? Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Ayokong mapuno ang ulo ko ng masalimuot na pag-iisip ngayon. I-enjoy natin ang ating mga inumin. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak, nag-toast kay Henrik, at ininom ang lahat sa isang lagok. Nga pala, tanong ni Henrik, bakit mo pinakawalan si Yermole? Isa siyang macrocosm ancestral god mula sa First Universe. At saka, siya ang nagpadala ng maraming powerhouses pagkatapos mo pabalik sa Primeval Age. Napaisip si James at sinabing, madali lang siyang patayin, pero galing siya sa First Universe.
Ang kanyang Panginoon ay ang Panginoon ng unang universo at ang makapangyarihang Panginoon ay lubhang makapangyarihan. Kung papatayin ko siya, ang mga powerhouse ng First Universe ay magagalit at ita-target ang 12th Universe. Magiging kapahamakan para sa 12th Universe kung papatayin ko siya. Hindi ko alam ang lakas ng makapangyarihang Panginoon, ngunit siya ang Panginoon ng unang universo. Their universe has existed the longest, and I can't underestimate him. Bago ako lubos na makasigurado na kaya ko siyang makakaya, susubukan kong iwasan ang pag-uudyok sa kanya. Ang ikalabindalawang universo ay payapa. Dumating ang mga dayuhang powerhouse sa ikalabindalawang universo, na nangangahulugang ipinagdiriwang ng universo ang isang maunlad na panahon. Ang pagkamit ng galit ng unang universo ay magdadala ng kapahamakan sa ikalabindalawang universo. Hindi nais ni James na patayin si Yermolay dahil sa isang personal na labanan at maging sanhi ng pagdurusa ng mga naninirahan sa 12th Universe. Bahagyang tumango si Henrik at sinabing, "Tama ka. Ang ikalabindalawang universo ay matagal nang inapi at ngayon sa wakas ay lumalakas na. Pinakamainam na huwag mag-imbita ng gayong kaguluhan sa kritikal na panahon na ito. Natutuwa akong buhay ka pa, James. Maaari tayong magpatuloy sa pakikipaglaban muli. Si Henrik ay nasa mabuting kalooban at masayang nakikipagdaldalan. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong ilabas ang mga emosyong ibinuhos niya nitong mga taon. Ano ang susunod mong plano, James? Tanong ni Henrik. Napabuntong hininga si James sa tanong niya. Ang ikalabindalawang sansinukob ay naghatid ng bago at maunlad na panahon. Ang ibang mga universo ay nainggit sa kanilang kasaganaan at nagpadala ng marami sa kanilang mga kababalaghan sa pag-asang ang ilan sa ikalabindalawang swerte ng universo ay maaabot sa kanila upang sila ay makagawa ng mahusay na mga hakbang sa kanilang paglilinang. Sa kasamaang palad, ang mga tagalabas na ito ay nagsimulang apihin ang mga naninirahan sa 12th Universe. Ang 12th Universe's own prodigies ay inuusig at binubuli sa pagdagsa ng mga bagong bisita. Gusto silang ipaghiganti ni Henrik. Ngayong nakabalik na si James, gusto niyang gamitin ang kanilang pinagsamang lakas para turuan ng leksyon ang mga kagilahilalas ng ibang universo. Gayunpaman, hindi interesado si James sa pagharap sa mga bagay na ito. Ang pangunahing inaalala niya ay si Yukiya. Tumingin si James kay Henrik at iniba ang topic. Nakita mo na ba ulit si Yukiya pagkatapos umalis sa 13th Universe? Sinabi ni Henrik, nagawa ko. Oh, naintriga, sinabi ni James, sabihin mo pa. Sabi ni Henrik, sa tuwing nakikita ko ang aking Grandmaster, sa likod ko lang siya nakikita. Hindi ko pa nakita ang totoong itsura niya. Sa totoo lang, wala pa akong masyadong alam tungkol sa kanya. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa kanya, sigurado akong mas malalaman pa ng mentor ko kaysa sa akin. Gusto mo bang puntahan siya? Sino ang mentor mo? Tanong ni James. Alam niyang may makapangyarihang amo si Henrik. Noong Primeval Age, dinala ng kanyang mentor si Henrik sa kabila ng chaos at sa bagong universo. Kung isa sa alang-alang iyon, dapat na siya ay isang Kylem ancestral god. Bukod dito, nagawa pa niyang makatakas sa pagsisiyasat ng macrocosm ancestral gods, na nangangahulugang isa siyang napakahusay na tao. Na-curious si James sa amo ni Henrik na isa ring alagad ni Yukiya. Paliwanag ni Henrik. Ang aking master ay mula sa 12th Universe. Isa rin siyang pangunahing individual mula sa 12th Universe at ipinanganak sa parehong panahon ng 5 ancestral masters. Ang aking amo ay hindi interesado sa katanyagan at kayamanan. Kaya, bihira siyang lumabas sa publiko, at kakaunti ang nakakakilala sa kanya. Ang aking amo ay tinatawag na walang kapantay na emperador. Siya ay ipinanganak na isang ancestral god. Kinuha siya ni Yukiya bilang kanyang disipulo sa ilang sandali pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Sa panahon ng salungatan noong Primeval Age, iniwan ng aking amo ang ikalabindalawang universo at iniwasan ang sakuna. Nang maglaon, bumalik siya sa 12th Universe sa Primordial Age at nanirahan sa Demon Realm. Tanong ni James. Ano ang ranggo ng cultivation ng Unmatched Emperor? Bahagyang umiling si Henrik at sinabing, actually, hindi ko alam ang kanyang kasalukuyang cultivation rank. Noong naging disipulo niya ako, binanggit niya na nasa tuktok siya ng Kylem Ancestral God rank.
Napakatagal na, at marami na siyang nalakbay na universo. Posibleng isa na siyang macrocosm ancestral god. Gayunpaman, ang lakas ng 12th universe ay limitado sa 9th heaven ng Grand Emperor rank noong Primordial Age. Higit pa rito, hindi niya ibinunyag sa iba ang kanyang tunay na lakas. Kaya naman inaakala ng iba na isa pa rin siyang Grand Emperor. Sandaling binanggit ni Henrik ang background ng Unmatched Emperor. Naging interesado si James sa Unmatched Emperor. Tumayo siya at sinabing, well, ano pa ang hinihintay natin? Puntahan natin siya. Tumayo si Henrik nang walang pag-aalinlangan at sinabing, sige. Tara na. Umalis si James sa restaurant at sinundan si Henrik sa isang espiritual na bundok na protektado ng isang misteryosong pormasayon sa Demon Realm. Pagdating nila, nakita ni James ang malakas na pormasayon. Bagamat ito ay isang komplikadong pormasayon, si James ay ngayon ay napakaraming kaalaman sa mga pormasayon at madali itong hindi paganahin. Samantala, malayang pumasok si Henrik sa formation. Pinangunahan niya si James sa pagbuo at paakyat sa espiritual na bundok. Sa tuktok ng bundok ay may ilang mga ordinaryong gusali. Dinala ni Henrik si James sa isang kahoy na bahay. Habang nakatayo siya sa labas ng pinto, tumawag si Henrik, "Guro." Henrik. Dahan-daang bumukas ang pinto, at lumabas ang isang matandang lalaki. Nakapagtataka, ang matanda ay may itim na buhok na may kasamang itim na balbas. Nakasuot siya ng itim na damit at mukhang masigla at puno ng enerhiya. Magalang na bati ni Henrik sa kanya. Pagbati, "Guro." Bahagyang tumango ang matanda, saka bumaling kay James. Ngumiti siya at sinabing, "Sa wakas nakita na rin kita, James." Dahil alam niyang umiral na ang matanda mula pa noong mga unang araw ng ika-12 universo, magalang din siyang kinausap ni James. "Ikinagagalak kitang makilala, sir." Ikanaway ng walang kapantay na emperador ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang mesa at ilang upuan sa labas ng kahoy na bahay. Iminuwestre niya ang kanyang mga bisita at sinabing, "Maupo ka." Umupo si James sa isa sa mga upuan. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa Unmatched Emperor habang sinusubukan niyang makita ang kanyang cultivation rank. Gayunpaman, wala siyang maramdaman mula sa Unmatched Emperor, at parang may bakante sa katawan ng lalaki. Bahagyang ngumiti ang walang kapantay na Emperor at sinabi, "Nalampasan ko na ang mga cultivation na ranggo at tumahak sa ibang landas." Nagulat si James nang marinig iyon. Nalampasan niya ang paraan ng paglilinang at nagsimula sa ibang landas. Isip ni James. Magalang na ngumiti ang walang kapantay na emperador. "Kung mayroon kang anumang mga katanungan, magtanong." Nagtanong si James, "Bago likhain ang ika-13 universo sa Primeval Age, inabot sa iyo ni Yukia ang isang pouch, hindi ba? Ano ang nilalaman nito?" Ang unang panahon. Napakatagal na noon. Ang walang kapantay na emperador ay malalim na nag-isip tungkol sa kanyang sagot. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Ipinasa niya sa akin ang isang pouch, ngunit wala itong gaanong laman. May mensahe lang na nagsasabing pupunta ka sa bagong universo sa ngalan ng 12th universe at dadaan ka sa isang kakilakilabot na pagsubok. Nabanggit niya na magiging mahirap para sa iyo na pagtagumpayan ang kaganapan at mabuhay. Inutusan din ako na magpadala ng isang tao sa bagong universo upang kumuha ng napakaraming halamang gamot." Ang walang kapantay na emperador ay nagsalita ng walang kabuluhan na parabang nagsasalita siya ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpabuo ng dugo ni James. Totoo ang kanyang hinala na si Yukia ang lihim na gumagabay sa kanya pasulong. Sino ba talaga si Yukia? Pasigaw na tanong ni James. Isang nag-iisip na tingin ang bumungad sa mukha ng Unmatched Emperor. "Aking Panginoon." Matapos ang mahabang pag-iisip ay sumagot siya. "Wala rin akong masyadong alam sa kanya." Gayunpaman, binanggit niya ang kanyang nakaraan. Noong may 8 universo lang, sumabog ang malaking kaguluhan sa Dark World at dumaan sa Power Shuffle ang Dark World. Malubhang nasugatan ng aking amo ang 309 na Stage Lord sa madilim na mundo. Ay, tama na. Dapat hindi ka pamilyar sa Lord rank. Ang Lord rank ay katumbas ng Dark World sa Macrocosm Ancestral God rank sa Illuminated World.
Ang pagiging nasa ika-9 na yugto ng Lord rank ay katulad ng isang macrocosm ancestral god na nagil-inang ng 9 na macrocosm powers. Gulat na bulalas ni James. Ganoon siya kalakas. Anong klaseng lakas ang ginamit ni Yukiya para masaktan ng husto ang 309th stage lords? Si Yukiya ay nakabuo ng isang detalyadong plano upang bumuo ng isang bagong kapangyarihan na maaaring sumire sa lahat. Nang marinig ito, agad na naisip ni James ang kapangyarihang umusbong sa kanyang katawan. Alam niyang umuunlad ang buong buhay niya ayon sa mga plano ni Yukiya. Kaya, napagpasyahan niya na malamang na may kinalaman siya sa mga kapangyarihan sa kanyang katawan. Tumingin ang walang kapantay na emperador kay James. Hindi ako sigurado kung chaos power ba ang naninirahan sa katawan mo. Gayunpaman, nalaman ko mula sa aking master na ang chaos power ay isang natatanging kapangyarihan na kayang lampasan ang lahat. Isa itong ganap na bagong uri ng kapangyarihan. Tumingin siya kay James at nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa Omniscience Path? Tumango si James at nagtanong, ano naman? May kinalaman ba ito sa chaos power? Bahagyang tumango ang walang kapantay na emperador at sinabing, talaga. Nagliwanag ang mga mata ni James na nagtataka. Ang Omniscience Path ay isa pang sangay ng paglilinang, ngunit ang pagpasa sa ikatlong yugto ay hindi pa nagagawa. Marami ang pumasok sa Omniscience Path mula pa noong simula ng Primeval Age, ngunit lahat ay nakatagpo ng dead end sa third stage. Matapos maabot ang ikatlong yugto, ang kanilang buong potensyal ay dapat na mabuksan, at wala ng karagdagang pag-unlad na gagawin. Sinabi ng Unmatched Emperor, ang aking amo ay nagtirismo na ang lahat ng nilalang ay may walang katapusang potensyal. Gayunpaman, ang potensyal na ito ay napinsala. Bilang resulta, ang potensyal ng bawat nabubuhay na nilalang ay hindi sinasadyang limitado at maaaring umunlad ng higit pa kaysa sa ikatlong yugto ng Omniscience Path. Nakialaman. Anong pinagsasabi mo? Naintriga si James at nagtanong, paano ito binago at sino ang may pananagutan dito? Umiling ang walang kapantay na emperador at sinabing, hindi ko alam ang mga bagay na ito. Marahil ang iyong mga sagot ay nasa aking Panginoon lamang. Nasabi ko, 1/3. Nasayo lahat ng natutunan ko sa kanya. Sinabi niya na ang pagtawid sa Omniscience Path ay magbibigay sa isang hindi masabi na lakas. Kapag naabot mo ang tugatog ng Omniscience Path, makokonekta ka sa chaos at makaka-absorb ng chaos power. Kapag naabot mo ang antas na iyon, maaari kang lumikha ng mga universo sa chaos sa isang iglap lang. Huminga ng malalim si James. Ang pag-iisip ng paglikha ng isang bagong universo sa pamamagitan ng pagpindot ng isang daliri ay nakakatakot. Ang konsepto lamang ng pagiging konektado sa chaos ay hindi maarok, pabayaan ang pagsipsip ng kapangyarihan nito. Alam ni James na ang chaos ay walang hangganan. Kahit na ang isang macrocosm ancestral god ay hindi maaaring maunawaan ang kalawakan ng chaos o makuha ang chaos power. Lahat ng narinig niya ay parang hindi kapani-pani walang malayo. Matapos huminga ng malalim at panay ang paghinga ni James, agad siyang kumalma. Tumawa ng mahina ang The Unmatched Emperor. Bakit ka tumatawa, sir? Natarante si James. Walang kahirap-hirap na ginalaw ng Unmatched Emperor ang kanyang kamay, at isang painting ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang pagpipinta ay binubuo ng hindi mabilang na mga linya, na ang bawat isa ay nagmula sa parehong punto ngunit nagsanga sa iba't ibang mga track. Sa kalaunan, lahat ng mga linyang ito ay magtatagpo sa dulo. Nang tingnan niya ang painting, agad na naunawaan ni James ang puntong sinubukang gawin ng Unmatched Emperor. Inalis ng walang kapantay na emperador ang pagpipinta gamit ang kanyang kamay at nagpaliwanag. Kahit saang daan ang tatahakin mo o kung anuman ang nararanasan mo sa daan, pareho ang endpoint. Ang iyong kapangyarihan at ang sa akin ay magiging chaos power. So sinasabi mo na ang kasalukuyang kapangyarihan ko ay hindi pa chaos power? Tanong ni James. Tumango ang walang kapantay na emperador at nagsabi, oo, ganyan ang iniisip mo. Bagamat hindi pa ito matatawag na chaos power, ang iyong kapangyarihan ay umunlad ng higit pa kaysa sa akin. Ang iyong kapangyarihan ay binubuo ng ilang macrocosm powers na pinagsama-sama, samantalang ang sa akin ay walang anumang kapangyarihan na katumbas ng macrocosm power.
Naguguluhan, nagtanong si James, kung gayon, ano ba talaga ang kailangan para malinang ang Chaos Power? Ang walang kapantay na emperador ay umiling at sinabi, gusto ko ring malaman ang sagot, at ang aking Panginoon ay higit pa. Kung alam niya kung paano linangin ang Chaos Power, hindi na niya kailangang dumaan sa napakaraming problema. Nag-isip sandali si James at sinabing, dahil hindi uubra ang normal na paglilinang, hindi ba ang tanging pagpipilian ay ang magpatuloy sa Omniscience Path? Anong yugto ang dapat kong marating sa Omniscience Path para bumuo ng Chaos Power? Muling umiling ang walang kapantay na emperador. Hindi ko rin alam. Palihim kang ginabayan ng guro sa paglinang ng napakaraming landas. Sa kalaunan, sila ay nawasak, at mula sa kanilang mga abo ay nagising bilang isang bagong kapangyarihan. Kung patuloy mong titingnan ito, maaari itong maging Chaos Power. At saka, nakapasok ka na sa 4th stage, which is beyond the supposed limit. Maaari kang patuloy na mag-improve sa parehong larangan. Habang ginalugad ang landas patungo sa Chaos Power, dapat mo ring ipagpatuloy ang pag-aaral sa Omniscience Path. Bagamat sinasabing dead-end ang Omniscience Path, wala talagang ganap. Sa ilalim ng direksyon ng aking master, nagawa mong makapasok sa ika-4 na yugto. Hinaplos ni James ang kanyang mga templo at sinabing, ibig sabihin, mag-isa na ako mula rito. Ang unmatched emperor ay tumango at nagsabi, syempre, kailangan mong dahan-daang gumawa ng iyong paraan pasulong. Mula ngayon, wala nang tutulong sa iyo sa iyong paglalakbay sa paglilinang dahil wala nang ibang tumahak sa kasalukuyang landas na iyong tinatahak. Kahit ang aking amo, siya ay nagpapatakbo lamang ng mga simulation nito. Kinailangan ni Master na subukan ang hindi mabilang na mga eksperimento at permutation upang maabot mo ang iyong kasalukuyang yugto. Wala na siyang ibang magagawa para sa iyo sa hinaharap. Dapat may dahilan kung bakit kanya pinili. Marahil ay hindi may iwasang nauugnay ka sa kanya. Si Yukiya ay paulit-ulit na nagpatakbo ng mga eksperimento at sinubukan ang iba't ibang mga permutation ng Chaos Path. Labis na interesado si James kay Yukiya. Si Yukiya ay master din ni Emperor Jabari at tinuruan siya noong Primordial Age. Gayunpaman, hindi niya nakita ang hitsura nito at tiningnan lamang siya mula sa likuran. Hindi rin siya nakita ni Henrik. Samantala, sinundan ng unmatched emperor si Yukiya ng napakatagal na panahon, kaya napagpasyahan ni James na nakita na niya ang mukha nito noon pa. Ahem. Umubo ng ilang beses ang unmatched emperor at napahiya. James, tungkol dyan. Paano ko ilalagay ito? Just tell me the truth, diretsyong sagot ni James. Ang unmatched emperor ay bumantong hininga at sinabi, gusto ko rin siyang makita para sa aking sarili. Ngunit tulad ng iba, hindi ko alam kung ano ang hitsura ng kanyang mukha. Nagulat si James. Kahit na ang unmatched emperor ay hindi pa nasalayan ang kanyang mukha. Isa siya sa mga pinakaunang disipulo niya at matagal nang sumunod sa mga yapak niya. Gayunpaman, kahit siya ay hindi alam kung ano ang hitsura niya. Ang aking master ay medyo misteryoso. Bagamat hindi niya sinasadyang tumalikod sa akin, tinakpan niya ang kanyang mukha at hindi ko makita ng malinaw ang kanyang hitsura. Hindi na nagtanong pa si James. Sumunod, nakipag-usap sandali si James sa unmatched emperor tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng 12th universe. Ano ang iyong opinyon tungkol sa kung ano ang ginagawa ng 12th universe? Tanong ni James. Bahagyang umiling ang walang kapantay na emperor at sinabing, ang kasalukuyang kasaganaan ay bunga ng pagiging pigil sa napakaraming edad. Ito ay isang maliwanag na panahon para sa 12th universe. Maraming mga dakilang powerhouse ang isisilang sa panahong ito. Marahil ay babangon din ang ilang macrocosm ancestral god sa panahong ito. Gayunpaman, ang walang kapantay na emperador ay huminto at nag-alinlangan na magpatuloy. Tanong ni James, ano ang mali? Pagkatapos pag-isipan ang kanyang mga salita, sumagot ang walang kapantay na emperador. Ang pag-unlad mismo ng 12th universe ay hindi mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang koneksyon nito sa ibang mga universo. Napukaw ang curiosity ni James. Agad niyang itinanong, ano kayang koneksyon ng mga universo sa isa't isa? Hindi ba dapat ang 12 universo ay independyente sa isa't isa? Ang bawat sansinukob ay napakalaking.
Ang konsepto lamang ng pagsasama-sama ng 12 universo lamang ay nakakatakot. Kung sakaling magsama ang 12 universo sa isa, ano ang mangyayari sa kani-kanilang landas sa langit? Magsasama rin kaya ang heavenly paths at magiging mas malakas din. Sinabi ng Unmatched Emperor, kaya sinabi ko na ang kasalukuyang pag-unlad ng 12th universe ay hindi ganoon kahalaga sa grand scheme. Maghihintay na lamang tayo kung kailan gagawan ng kanilang hakbang ang unang universo. Bago nila isakatuparan ang kanilang mga plano, tiyak na gagawa sila ng paraan para itapon ang macrocosm ancestral gods na sumasalungat dito. Kapag nangyari iyon, isa na namang bloodbath. Sumeryoso ang mukha ni James habang nakikinig. Sandali niyang inisip ang sinabi sa kanya at tinanong. Ang pagsasanib ba ng 12 universo ay isang magandang bagay o isang masamang bagay? Sumagot ang Unmatched Emperor, depende kung paano nila ipagkakaloob ang kontrol dito pagkatapos ng unyon. Makikinabang ito sa sinumang makakuha ng ganap na pamamahala sa nagkakaisang universo. Sa kabilang banda, ito ay magiging masamang balita para sa iba pang mga universo. Naunawaan kaagad ni James ang kahulugan sa likod ng kanyang mga sinabi. Nais ng unang universo na pag-isahin ang lahat ng sansinukob at magkaroon ng kontrol dito, na naging bagong pinuno ng lahat ng 12 sansinukob. Kung ang mga plano ng unang universo ay magtatagumpay, ito ay magiging kapahamakan para sa ibang mga universo. Ang unang universo ay kailangang tumapak ng maingat, kaya mayroon pa tayong oras. Kahit na hindi natin mapigilan ang pagsasama ng 12 universo, kailangan nating subukan at sulitin ang sitwasyon. Ma'am, bahagyang tumanggaw si James. Sige, sapat na sa ngayon. Tumayo ang walang kapantay na emperador at iniunat ang kanyang katawan. Masyado na akong nagstay dito. Oras na para bisitahin ko ang ibang universe. Iiwan ko sa iyong mga kamay ang 12th universe. Ang walang kapantay na emperador ay hindi nagtagal at umalis pagkatapos magpaalam. Marami pang tanong si James tungkol sa Chaos Power at kung paano nakuha ng Unmatched Emperor ang kanyang lakas. Nais din niyang humingi ng kaalaman tungkol sa kanyang supernatural powers at secret art. Gayunpaman, ang Unmatched Emperor ay umalis na. Anong gagawin natin ngayon, James? Pagkaalis ng Unmatched Emperor, tahimik na nagsalita si Henrik, kamakailan ko lang din nalaman ang tungkol sa grand scheme ng First Universe. Hindi ko inaasahan na gusto nilang sakupin ang lahat ng 12 universe. Dapat natin silang pigilan. Nagkibit-balikat si James at sinabing, tigilan mo sila. Paano natin sila pipigilan? Mayroon bang sinuman sa ika-12 universo ang may lakas na tumayo laban sa kanila? Tanong ni Henrik, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sagot ni James, huwag kang mag-alala. Sa palagay ko ay hindi magiging madali ang pagsasama-sama ng lahat ng universo. Kung ang ibang mga universo ay sumang-ayon sa kanilang mga plano, hindi sana ito aabutin ng ganito katagal noong una. Ang ating universo mismo ay maaaring hindi malakas sa sarili nitong, ngunit ang ibang mga universo ay napakalakas. Magiging mahirap para sa kanila na isagawa ang kanilang plano. Walang pakialam si James sa bagay na ito. Bagamat ang unang universo ay may ambisyosong mga plano, hindi magiging madali para sa kanila na makamit ang kanilang layunin. Hindi na nagtanong pa si Henrik. Maraming bagay ang natutunan ni James matapos makipag-usap sa Unmatched Emperor. Ngayon, nakakuha siya ng higit na kaalaman tungkol kay Yukia. Sa kabila nito, karamihan sa kanya ay hindi pa rin kilala sa kanya. Inaabangan niya ang araw na ipapakita nito ang sarili sa kanya. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala kung anong uri ng tao si Yukia. Gumawa siya ng isang detalyadong plano na sumasaklaw sa buong edad. Bukod dito, nakita na niya ang kanyang landas. Posibleng alam niya ang bawat hakbang na gagawin niya hanggang sa kasalukuyan bago pa man mabuo ang 12th universe. Si James ay nagtataglay din ng kakayahang mahulaan ang hinaharap tulad ng ginawa ni Yukia. Naunawaan niya ang kakanyahan ng mga path, at lahat ng bagay sa paligid niya ay mababawasan sa mga pagkakasunod-sunod ng batas pagkatapos niyang pumasok sa ikatlong yugto ng Omniscience Path. Kaya niyang kontrolin ang mga batas na ito para maghinuha at lumikha ng maraming bagay.
Gayunpaman, maaari lamang niyang kontrolin ang mga bagay sa sukat ng isang maliit na planeta. Wala pa siyang kapangyarihan na impluwensyahan ang kapalaran ng mga naninirahan sa mga pangunahing mundo. Naiwan sina James at Henrik. Umupo si James sa isang upuan sa tabi ni Henrik at nag-isip ng malalim. Marami siyang nakuhang impormasyon mula sa Unmatched Emperor. Ngayon, alam niyang ang bagong kapangyarihan sa kanya ay Chaos Power. Upang maging tumpak, hindi pa ito naging Chaos Power at isang pasimula lamang. Ang kapangyarihang taglay niya ay isang bagay na naisip ni Yukiya. Siya ay nag-eksperimento ng hindi mabilang na beses at tinahak ang pagbuo nito. Sa huli, ginamit niya ang mga resulta ng kanyang hypothesis kay James. Sa kapangyarihang ito, nalampasan niya ang macrocosm ancestral gods na may isang macrocosm power. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito lamang ay hindi sapat. Alam ni James na si Yukiya ay nagdulot ng matinding pinsala sa 309 stage lords nang mag-isa sa isang nakakapagod na labanan sa Dark World. Ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon. Walang ideya si James kung ano ang gustong makamit ni Yukiya sa huli, ngunit alam niyang hindi pa siya tapos. Upang makamit ang kanyang huling layunin, kailangan niya ng isang ganap na bagong kapangyarihan. Nagteorya siya tungkol sa pagkakaroon ng Chaos Power at nais na likhain ito. Naisip ni James na ang tanging paraan upang makita niya ang kanyang hitsura ay pagkatapos niyang matagumpay na nilinang ang Chaos Power. Tanong ni Henrik, ano ang iniisip mo? Wala lang. Nawala sa pag-iisip si James. Sinabi ni Henrik, pumunta tayo sa Fiend Realm at hanapin si Chusai. Siya ang sinumpaang kapatid natin. Oo naman. Gayunpaman, hindi ko ihahayag ang aking sarili. Kakailanganin ko ng disguise at pekeng pangalan. Ang paglilinang ay nahahati sa 50 posibilidad. Matapos itapon ang iba pang 49 na posibilidad, isang resulta na lang ang natitira. Ang kinalabasan na iyon ay ako, ang hindi inaasahang elemento na hinanap ni Yukiya Derneley. Mula ngayon, magiging 49 na ang pangalan ko. Nag-isip si James ng pangalan para sa kanyang sarili. 49. Tila isang hindi nakapipinsalang numero, ngunit naramdaman ni James na may mas malalim na kahulugan dito. 49. Napakagandang pangalan. Buong puso siyang pinuri ni Henrik. Inikot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, tama na. I don't need you to kiss my asterisk as like that. Oo nga pala, buong oras mo bang tinatago ang totoong lakas mo? Sagot ni Henrik. Oo. Ang mga Grand Emperor ay medyo kakaunti, kahit na sa edad na ito. Kung ipinakita ko ang aking tunay na lakas, ito ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Kung gayon paano mo nalaman na si Brielle ang magiging unang Grand Emperor sa panahon ng Apocalypse? Tanong ni James. Sagot ni James, masanay ka na. Tara na. Umalis sina Henrik at James sa Demon Realm at pumunta sa Fiend Realm. Ang Fiend Realm ay isa sa mga pangunahing kaharian at may 3 dimensyon. Ang karamihan sa mga nakatira sa loob ng Fiend Realm ay mula sa Fiend Race. Gayunpaman, mayroong ilang mga pagbubukod, at ang ilang mga tao ay nanirahan din doon. Ang pinuno ng Fiend Realm ay ang Supreme Fiend Lord. Ang Supreme Fiend Lord ay isang dakilang emperador noong panahon ng Apocalypse. Nakaligtas siya sa Primordial Age. Bilang Panginoon ng Fiend Realm, ang kanyang lakas ay napakatangi. Siya ay biniyayaan ng swerte ng Fiend Race. Dahil natanggal ang Elysian Seal, nakaipon pa siya ng mas maraming swerte. Bilang resulta, walang kahirap-hirap niyang ginawang perpekto ang kanyang path at nilinang din niya ang 9 na path seal. Matagal nang tinanggal ang Elysian Seal, at tumaas din ang lakas ng Supreme Fiend Lord. Nasa tuktok na siya ng quasi-ancestral god rank at halos isang ancestral god. Siya ang pinakamakapangyarihang magsasaka sa mga Fiend Race. Si Chusai ang prinsipe ng Fiend Race. Isa siyang talentadong tao, at sa masaganang pagpapala ng universo, ginawa rin niya ang kanyang landas at isa ng quasi-ancestral god. Bagamat siya ay itinuturing na isang powerhouse sa ika-12 universo, hindi pa rin siya maihahambing sa mga kagilahilalas ng ibang universo. Ang Fiend Realm ay isa sa mga pangunahing kaharian ng 12th universe. Sa makatuwid, maraming dayuhang powerhouse ang bumisita sa Fiend Realm.
Ang Fiend Realms Lord ay isa ring hindi kapani-paniwalang nakakaakit na posisyon. Kung sino man ang uupo sa posisyon ay makakamit ang mga pagpapala ng Fiend Realm. Sa una, ang mga powerhouse ng ibang universo ay umiwas na magdulot ng gulo sa ikalabindalawang universo at nandoon lamang sila upang pahusayin ang kanilang lakas. Gayunpaman, nang mas maraming powerhouse ang dumating, ang kanilang mga ambisyon ay lumago naman. Marami sa kanila ang nakatutok sa posisyon ng Fiend Realms Lord. Ang Supreme Fiend Palace kung saan nakatira ang Supreme Fiend Lord ay matatagpuan sa Divine Dimension ng Fiend Realm. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nakatayo sa tarangkahan ng Supreme Fiend Palace, na humahadlang sa daanan. Ilang tao ang mahihinang nakahiga sa kanyang paanan, humahagulgol sa sakit. Kasama rin sa kanila si Chusai. Samantala, ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatayong mapanghamon laban sa lalaking nakaharang sa daanan. Paano mo dapat pangunahan ang Fiend Realm bilang Supreme Fiend Lord gamit ang iyong lakas? Kahit hindi ako taga 12th Universe, Fiend din ako. Isuko ang iyong posisyon bilang ang hamak na Panginoon, at hahayaan kitang maging kanang kamay ko. Ako lang ang tatayo sa itaas mo at 10,000 pa ang nasa kamay mo. Casual na nagsalita ang humahadlang na lalaki na para bang may pinag-uusap ang walang kwentang bagay. Isa siyang nilalang mula sa ibang universo at gustong palitan ng Supreme Fiend Lord. Kung siya ang naging Fiend Lord, mabibiyayaan siya ng buong swerte ng Fiend Realm. Malaki ang bahagi ng swerte sa pagpapabuti ng cultivation rank ng isang tao, lalo na sa Ancestral God rank. Ito ay halos isang kinakailangan na ang isa ay magkaroon ng malaking kapalaran sa kanila. Ang Supreme Fiend Lord ay nasugatan, ang kanyang buhok ay gulo, at dugo ang tumulo mula sa kanyang mga labi. Sa isang mabangis na ekspresyon, malamig niyang sinabi, "Get lost." Ito ang ikalabindalawang universo. Isa kang tagalabas na walang karapatang makialam sa mga gawain ng ating universo. Hinding-hindi ko isusuko ang posisyon sa iyo kahit na ang buong lahi ko ay maubos na. Kahit na ang Supreme Fiend Lord ay malubhang nasugatan, hindi siya umatras. Hindi niya ibibigay ang posisyon kahit mamatay siya. Nanatiling kalmado ang kabilang partido. Bahagya siyang umiling at sinabing, "Bakit ba ang tigas ng ulo mo?" Ang isang matalinong tao ay hahayaan ang kapalaran ang manguna. Ang ikalabindalawang universo ay sasakupon ng iba pang mga universo sa madaling panahon. Sa tingin mo ba ay maaari mong ipagtanggol ang iyong posisyon bilang Fiend Lord? Kahit na hindi ako pumunta dito ngayon, may darating na iba para sa iyo. Sinubukan siyang kumbansihin ng lalaki. Gusto niyang iwasang pumatay ng sinuman sa 12th Universe. Ang ikalabindalawang universo ay mayroon lamang isang power macrocosm ancestral god. Gayunpaman, maraming ibang macrocosm ancestral gods ng universo ang nagbigay pansin sa mga pangyayaring naganap. Sa makatuwid, hindi niya nais na magdulot ng labis na gulo. Magiging napakahirap kung ang mga macrocosm ancestral god ng ibang universe ay uusigin siya. Ang lalaking nagsisikap na kunin ang posisyon ng Fiend Realm ng 12th Universe's Lord ay mula sa 6th Universe. Ang ika-6 na universo ay nireranggo sa gitna sa lahat ng 12 universo. Ang kanilang kabuoang lakas ay medyo malakas pa rin. Ang mga universo na dumating pagkatapos ng ika-6 na universo ay higit na mahina kaysa sa kanila, at ang mga umiral noon ay mas malakas kaysa sa kanila. Gayunpaman, ang ika-6 na universo ay nagkaroon ng isang malakas na tagapagbigay angkin ng unang universo. Ang ika-6 na universo ay nagkaroon ng malapit, tulad ng magkapatid na relasyon sa unang universo. Ang lalaking sumusubok na agawin ang posisyon ng Fiend Lord ay tinawag na Heath Miller. Si Heath ay may maluwalhating background at napakalakas. Siya ay isang ancestral god na Nagel-inang ng 7 path cells. Ang kanyang lakas ay hindi kapansin-pansin sa ika-6 na universo, ngunit siya ay napakalakas at kakilakilabot sa ikalabindalawang universo. Tumingin si Heath sa sugatang Supreme Fiend Lord at nagpatuloy. "Bakit mo ginagawa ito, Wolfie?" Ang Supreme Fiend Lord ay isang snow wolf. Walang awang kinukutya ni Heath ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng moniker na iyon. "Hinding-hindi mo kukunin ang posisyon ko," sabi ng Supreme Fiend Lord. "Kung ipipilit mo ang pagiging matigas ang ulo, hindi mo ako masisisi sa pagiging walang awa."
Dahan-daang lumakad si Heath patungo sa Supreme Fiend Lord na may masamang ekspresyon, at lumabas sa kanyang katawan ang hangarin na pumatay. Ang Supreme Fiend Lord ay nagmamadaling umatras. Sa sandaling iyon, isang binata ang nagpumiglas mula sa lupa sa di kalayuan at sumugod kay Heath mula sa likuran. Sa kabila ng paglalagay ng lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, wala itong nagawang saktan si Heath. Sa halip, napaatras siya ng malakas na aura ni Heath. Bumagsak ang binata sa lupa at tumalsik ng dugo. Si Chusai ang nagtangka ng palihim na pag-atake ngunit nabigo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas ay masyadong malaki. Lumingon si Heath, tumingin kay Chusai na nakahandusay sa lupa, at nginisyon. Isa ka lang quasi-ancestral god. How dare you try to ambush me? Masyado mong pinahahalagahan ang iyong mga kakayahan. Ngumuso si Chusai at sinabing, so ano? Mas matagal ka pa sa paglilinang. Kamakailan lamang ay tinanggal ang ating Elysian Seal. Kung ako ay nagil-inang hanggat ikaw, maaari kitang patayin sa isang daliri. Mahina ka pero ang daming kalokohan. Papaalisin muna kita. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Ipinikit ni Chusai ang kanyang mga mata, nagbitiw sa kanyang kapalaran. Ang taong pumasok sa Supreme Fiend Palace ay napakalakas. Kahit na ang buong Fiend Realm ay magsama-sama, hindi sila tugma para sa kanya. Sinubukan ni Heath na ihatid ang huling suntok. Gayunpaman, dalawang figure ang lumitaw sa pinakahuling segundo. Ang isa sa kanila ay mabilis na pinalihis ang pag-atake. Sino kayong dalawa? Galit na tanong ni Heath sa mga interlopers. Narinig ni Chusai ang nakataas na boses ni Heath na nakapikit. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Henrik. Agad siyang sumigaw, tumakbo ka, Henrik. Naalala ni Chusai na halos kasing lakas niya si Henrik at agad siyang nag-alala sa kaligtasan ni Henrik. Lumingon si Henrik at tumingin kay Chusai. Si Chusai ay nagkaroon ng matinding pinsala, ngunit hindi ito nakamamatay. Sinabi rin ng Supreme Fiend Lord sa malayo, Henrik, ito ay isang bagay ng Fiend Realm. Hindi ka dapat makialam at magdulot ng sakuna sa Demon Realm. Tumingin si Henrik kay Heath at nakita ang kanyang cultivation rank. Nalaman niya kaagad na si Heath ay isang 7-power Terra Ancestral God. Alam ni Henrik na madali niyang mapapatay si Heath sa isang pitik ng kanyang daliri. At saka, nasa tabi niya rin si James. Tumingin siya kay James at nagtanong, ano ang dapat nating gawin, 49. Tumingin si James kay Heath at humakbang palapit sa kanya. Si Heath ay isang Terra Ancestral God na may 7 landas. Siya ay intuitive at masasabing nakakatakot si James dahil hindi niya matukoy ang cultivation rank ni James. Nang makitang papalapit si James ay dahan-dahan siyang napaatras. Anong gusto mo? Ako ay mula sa 6th Universe, at ang aking master ay ang 6th Universe's Lord, si Torin. Isa siyang Ancestral God. Nagpakilala si Heath. Tumingin si James sa paligid niya. Maraming mga powerhouse sa paligid nila ang nasugatan, ngunit walang nasa kritikal na kondisyon. Tila may dahilan si Heath para hindi sila patayin. At least matalino ka para iwasan silang patayin. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon kung hindi. Now, get lost, sabi ni James habang nag-flush gamit ang kanyang kamay. Isang hindi magagapi na puwersa ang sumugod at tinamaan si Heath. Hindi napigilan ni Heath ang pag-atake. Siya ay malubhang nasugatan sa pag-atake at natangay ng hangin. Gamit ang inertia ng suntok, mabilis siyang umatras. Wala akong pakialam kung sino ka, brat. Mamamatay ka sa pakikialam mo. Bagamat matagal nang nawala si Heath, ang kanyang galit na boses ay umalangaw-ngaw sa Supreme Fiend Palace. Ngumiti si James at hindi pinansin ang pagbabanta. Hindi pinansin ni Chusai ang kanyang masakit na mga sugat at pumipiga mula sa lupa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao at sinabing, salamat sa pag-iingat sa kinabukasan ng ating lahi, sir. Matapos ipakita ang kanyang pasasalamat, tumingin siya kay Henrik at nagtanong, sino ang mabait na lalaking ito, Henrik? Napangiti si Henrik. Hayaan mong ipakilala kita, Chusai. Ito ay 49. Hindi mo siya kailangang tretuhin ng ganoon kay tigas. Tawagin mo na lang siyang 49. Mula ngayon, paprotektahan ka niya. Parehong ligtas ang Fiend Realm at Demon Realm sa kanyang proteksyon.
Gusto ni James na itago ang kanyang pagkatao. Sa makatuwid, intuitively gumawa si Henrik ng isang magandang dahilan para magamit niya. Paano ko siya tatawagan sa pangalan niya? Umiling si Chusay bilang pagtanggi. Mataimtim na sinabi ni Henrik, tatawagan mo siya anuman ang sabihin ko na itawag mo sa kanya. Oo naman. Salamat, 49. Hindi nang ahas na tumanggi si Chusay at magalang na nagpasalamat kay James. Bahagyang tinapik ni James si Chusay sa balikat. Maganda lahat. Nasa iyo ang aking proteksyon mula ngayon. Kung may mangyari, bigyan ng babala ang iyong mga kalaban na darating ang 49 at ipaghihiganti ka. Agad naman siyang tinawanan ni Henrik. Nagbibiro ka ba? Hindi ba ako lang ang nakakakilala sa iyo? Sino pa ang makakarinig tungkol sa iyo noon? Bahagyang ngumiti si James at sinabing, ang aking pangalan ay magiging kilala sa buong 12th universe sa lalong madaling panahon. Ang hindi mabilang na mga mabagsik na powerhouse mula sa iba pang mga universo ay nasa ika-12 universo. Ang mga degenerate na ito ay kailangang alisin sa sansinukob. Pinayagan sila sa 12th universe, ngunit hindi katanggap-tanggap ang pagdudulot ng kaguluhan. Naisip ni Chusay sa kanyang sarili na naguguluhan, 49. Anong kakaibang pangalan? Sa kabilang banda, sinulyapan ni James ang mga lalaking nakahandusay sa lupa. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang mahimalang kapangyarihan ang damaloy mula sa kanyang palad. Ang kapangyarihan ay bumuhos tulad ng isang sinag ng araw at pinasigla ang mga powerhouse. Salamat, sir. Agad namang nagpahayag ng pasasalamat ang mga powerhouse. Kuha tayo ng inumin. Niyakap ni Henrik ang mga balikat nina James at Chusay at umalis sa Supreme Fiend Palace. Kabanata 3756. Ang mga mahiwagang seagull ay kumikinang sa isang lugar sa 12th universe. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng guho at pinag-aralan ang mga seagull. Malalim ang iniisip niya. Paminsan-minsan, namumuo ang pagsimangot sa mukha niya. Sa sandaling iyon, si Heath, na tumakas mula sa Fiend Realm, ay nagpakita sa harap ng matanda at binati siya. Guro. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abong balabal at mukhang 70 taong gulang. Siya ay may kulay abong buhok at mahabang balbas. Nang makita niya si Heath, sumimangot siya at nagtanong. Hindi ka ba pumunta sa Fiend Realm para agawin ang posisyon bilang Lord ng Fiend Realm? Bakit ka nandito? Ang matandang lalaki ay ang amo ni Heath, si Torren Mabins. Si Torren ay isang powerhouse sa tuktok ng Kylum Ancestral God. Ranggo at nagkaroon ng 9 na path seal. Malapit na siyang maging isang macrocosm ancestral god. Ang kailangan lang niya ay bumuo ng macrocosm power. Pumunta siya sa ika-12 universo upang tingnan kung may pagkakataon siyang tumawid sa ranggo ng macrocosm ancestral god. Sumagot si Heath na may malungkot na ekspresyon, isang mabigat na powerhouse ang lumitaw nang wala sa oras at maaaring magpatamba sa akin sa pamamagitan ng kanyang lakas. Medyo nasugatan ako. Oh! Nagulat si Torren. Alam ni Torren na ang kanyang disipulo ay isang Terra Ancestral God na may 7 landas. Ang kanyang lakas ay halos hindi matalo sa ika-12 universo maliban kung nakipaglaban siya sa isang macrocosm ancestral god. Ito ba ang macrocosm ancestral god ng 12th universe, Radimir? Tanong ni Torren. Hindi. Ang pangalan niya ay 49, sabi ni Heath. 49. Nagsalubong ang kilay ni Torren. Kailan nagkaroon ng powerhouse na pinangalan ng 49 sa 12th universe? Maliwanag na ang 49 ay isang taong kahanga-hanga mula nang matalo niya ang kanyang alagad ng napakadali. Nagtanong si Heath, ano ang dapat naming gawin, guru? Ibinigay sa amin ng Grandmaster ang utos na sakupin ang mga pangunahing kaharian ng 12th universe at sakupin ang kanilang mga pagpapala sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hiniling niya sa amin na huwag pumatay ng sinuman. Magiging mahirap na sakupin ang mga lupaing ito ng walang dugo. Nag-isip sandali si Torren bago sinabing, punta tayo sa Fiend Realm. Personal kong makikilala itong 49. Hiniling sa amin ni Master na huwag pumatay dahil nag-aalala siya na ang ibang mga universo ay susunod sa aming mga hakbang at mag-aagawan upang makuha ang kapalaran ng ika-12 universo. Kapag gumawa din sila ng isang hakbang, ang sitwasyon ay maaaring maging pangit.
Gayunpaman, ang pagpatay sa ilan sa kanila ay dapat na pinahihintulutan. Sa sandaling iyon, umiinom pa rin sina James, Henrik, at Chusay sa Field Realm. Pagkaalis ni Heath, dumiretso siya sa kanyang amo, na siyang 9-power Kylum Ancestral God. Maliban 2/3. Kung ang kanyang kalaban ay isang Macrocosm Ancestral God, siya ay halos hindi magagapi. Higit pa rito, ang Macrocosm Ancestral Gods ay isang mahirap na pag-iral sa buong 12 universo. Hindi nagtagal, dumating sina Heath at Torren sa Supreme Fiend Palace. Naramdaman ng Supreme Fiend Lord ang isang mapang-epong aura sa sandaling lumitaw sila. Agad siyang tumakbo palabas ng Supreme Fiend Palace kasama ang isang grupo ng mga powerhouses sa hila at tumingin kay Heath at Torren na nakatayo sa labas ng palasyo. Agad na nagpakilala si Torren, "Ako si Torren Mabins mula sa 6th Universe. Isa akong 9-power Kylum Ancestral God. Nagustuhan ko ang Fiend Realm. Bibigyan kita ng pagkakataon na ibigay ito sa amin. Kung hindi, ang lugar na ito ay masisira sa lupa." Hindi sinubukan ni Torren na kumbansihin ang Supreme Fiend Lord ngunit binigyan siya ng ultimatum sa halip. Ang Supreme Fiend Lord ay may solemn na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na babalik si Heath kasama ang kanyang amo. Napakalakas na ni Heath noong huling nag-away sila. Ngayong dumating na ang isang 9-power Kylum Ancestral God, naramdaman ng Supreme Fiend Lord ang mapang-epong pressure na sumikip sa kanyang katawan, na nagpapahirap sa paghinga. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi handang makipagkompromiso ang Supreme Fiend Lord. Ang Supreme Fiend Lord ay buong tapang na nagpahayag. "Kahit nalipulin mo ang aking angkan at sirain ang Fiend Realm, hinding-hindi ako susuko sa iyo. Kahit nasakupin mo ang Fiend Realm, hindi mo makukuha ang mga pagpapala nito dahil mawawala na ang lahat ng naninirahan dito." Samantala, naramdaman ni James na may makapangyarihang dumarating sa Fiend Realm. Hawak ang kanyang baso ng alak, bumulong siya, "Hindi ko inaasahan na may isa pang powerhouse na lilito ng ganoon kaga." Naramdaman din ni Henrik ang nakakatakot na presensya at nagtanong, "Papatayin mo ba sila sa pagkakataong ito, James?" Bahagyang humigop ng alak si James at sumagot, "Oo naman." Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para makialam. Kakailanganin ko ng magandang dahilan para patayin sila. Ang hindi mabilang na Macrocosm Ancestral Gods ay nagmamasid sa ika-12 universo ngayon. Kung sinasadya nating maghasik ng alitan, hindi maganda ang magiging epekto nito sa atin. Hayaan natin silang magdulot ng kapahamakan at kumitil muna ng ilang buhay. Sana, patuloy na tumayo ang Supreme Fiend Lord. Kung pipiliin niyang sumuko, mahihirapan tayong pumasok. Mula sa kanilang pag-uusap, agad na naunawaan ni Chusay na nagbalik si Heath ng malalakas na reinforcements. Agad niyang idinagdag, "Ang aking ama ay hindi kailanman susuko." Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Maganda kung magpapatuloy siya sa paninindigan." Ang Supreme Fiend Lord ay buong pagmamalaki na nakatayo sa pangunahing bulwagan ng Supreme Fiend Palace. Dahil ayaw sumuko sa mga interlopers, ang lalaki ay nagpakawala ng napakatinding aura. Bagamat mas mahina siya kay Torren, buong tapang niyang hinarap ito. "Kahit saang universo ka nagmula, kailangan mong patayin kaming lahat kung gusto mong sakupin ang Fiend Realm," umuungal siya ng mapanghamon. Sinayang mo ang aking magagandang biyaya." Agad na nagdilim ang mukha ni Torren. Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga mahiwagang inscription sa kanyang palad. Ang mahiwagang kapangyarihan ay lumabas mula sa mga inscription at agad na pinatay ang mga bantay sa likod ng Supreme Fiend Lord. Si Torren ay nasa tuktok ng Kylum Ancestral God rank at nagtataglay ng 9 na kapangyarihan. Siya ay nasa parehong cultivation rank bilang Henrik. Gayunpaman, si Henrik ay isang 10-power Kylum Ancestral God at bahagyang mas malakas kaysa kay Torren. Naramdaman ng Supreme Fiend Lord ang pagbagsak ng kanyang puso sa kanyang dibdib nang makita niyang walang pusong pinapatay ang kanyang mga tauhan. "Mamamatay ba talaga ako kasama ng Fiend Realm?" Ang Supreme Fiend Lord ay tumingin ng walang magawa. Si James, na umiinom pa rin sa isang lugar sa loob ng Fiend Realm, ay dahan-daang tumayo at sinabing, "Panahon na natin para sumikat." Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, ang kanyang katawan ay kumikislap at naglaho.
Sa susunod na sandali, nasa harap na siya ng Supreme Fiend Palace. Sumunod sa kanya sina Henrik at Chusai. Napaatras si Heath ng ilang hakbang at saka masama na tumingin kay James. Nakaturo sa kanya, lumingon si Heath sa kanyang kasama. Master, iyon ang lalaking bumugbog sa akin. Napatitig si Torren kay James. Gusto niyang suriing mabuti si James ngunit hindi niya matukoy ang cultivation rank ni James. Sa kabila noon, hindi siya nagpakita ng takot dahil mayroon siyang macrocosm ancestral god na umalalay sa kanya. Bukod dito, siya rin ay isang walang katulad na powerhouse sa kanyang sarili. Saang universo kagaling, brat? Ako si Torren Mabins mula sa 6th Universe. Ang aking Panginoon ay isang macrocosm ancestral god, kaya dapat kang umiwas sa mga gawain ng 6th Universe. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng ating universo. Tama si Torren. Sa kanyang mga mata, si James ay hindi isang powerhouse na nagmula sa 12th Universe. Ang isang powerhouse na tulad niya ay wala doon. Ang tanging kilalang powerhouse sa 12th Universe ay Radimir. Bilang Panginoon ng ikalabindalawang universo, ang mga kilos ni Radimir ay binantayan ng mabuti. Hindi siya makagambala ng walang ingat. Sinadya ni Torren ang kanyang background para takutin si James. Ang ika-6 na universo ay hindi ang pinakamalakas doon, ngunit alam ng lahat ang kanilang mapagkaibigang relasyon sa unang universo. Ang pagkakasala sa ika-6 na universo ay katumbas ng pagkakasala sa unang universo. Tumingin si James kay Heath at malamig na sinabi, binigyan kita ng pagkakataong umatras, pero pinilit mong itapon ang iyong buhay. Pareho kayong hindi umaalis sa lugar na ito ngayon. Ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Malamig ang mukha ni James, ngunit isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Isang malakas na magnetic field ang nabuo sa paligid ng lugar at isinara ang lugar upang pigilan sina Heath at Torren na tumakas. Agad na naramdaman ni Heath ang panganib ng gawin ni James ang magnetic field. Dahil sa pressure ng magnetic field, hindi siya komportable. Habang lumalakas ito, nagsimulang magkaroon ng mga pinsala sa kanyang pisikal na katawan. Guro, tulungan mo ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Heath ang pagbabanta ng kamatayan sa kanya at natakot siya. Sa kasamaang palad, si Torren ay nasa isang mahirap na kalagayan. Sa sandaling kumilos si James, napagtanto ni Torren ang uri ng kaaway na kanyang kinakaharap at agad na binitawan ang pag-iisip na sakupin ang Fiend Realm. Sir, lutisin natin ito ng mapayapa. Ako ay mula sa 6th Universe, at ang aking master ay isang macrocosm ancestral god. Mamatay ka, sabi ni James. Sa sandaling magsalita siya, nawala kaagad ang katawan ni Heath at sumangga sa hangin. Si Heath ay mula sa 6th, at nakaipon siya ng malaking halaga ng swerte doon. Ngayong siya ay patay na, ang kanyang swerte ay nagkalat at naabsorb sa ikalabindalawang universo, na lalong nagpalaki sa kapalaran nito. Galit na galit si Torren matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang alagad. Galit siyang sumigaw, sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas para makatakas sa pagkakakulong ni James. Sa kabila ng pagiging 9-power Kalium Ancestral God, mas mahina siya kaysa kay James. Sa kabila ng kanyang buong lakas, hindi siya nakawala. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagawang kumalat palayo sa kanyang bilangguan. Wala siyang magagawa para iwaksi ang Fiend Realm. Tumingin si James kay Torren at nagsalita, tandaan mo ito, nasa 12th Universe ka. Pagkatapos magsalita, mas nagpalakas si James. Nagsimulang masira ang katawan ni Torren dahil sa pag-atake ng nagwawasak na magnetic field. Sa huli, tuluyan na siyang nawala, at ang swerteng nakolekta niya ay naging bahagi rin ng 12th Universe. Anong nangyari? Ang Supreme Fiend Lord at Chusai ay lubos na natulala sa kanilang nasaksihan. Ang dalawang makapangyarihang mananalakay ay itinapon ng walang kahirap-hirap. Bahagya pang nagtaas ng daliri si James, gayunpaman, ang dalawa ay napakadaling nabawasan sa kawalan. Nagsimula silang mag-isip kung talagang kulang sila ng lakas o kung sobra lang ang lakas ni James. Pagkatapos ng ilang nakatulala na katahimikan, ang Supreme Fiend Lord ay lumapit kay James at sinabing may pasasalamat, salamat sa pagligtas sa amin muli, sir. Hindi naman big deal.
Ngayon, hintayin natin na dumating ang master ni Toren. Wala akong balak na pumatay ng isang macrocosm ancestral god kung maglakas loob siyang tumuntong sa 12th universe. Casual na nagsalita si James, ngunit ang Supreme Finlord at Chusai ay namutla sa kanyang mga salita at naisip sa kanilang sarili, gusto niyang pumatay ng isang macrocosm ancestral god. Gaano kataas ang kanyang cultivation rank para magkaroon ng kumpiyansa na sabihin ang ganoong bagay? Casual na iniskan ni James ang paligid at naramdaman ang pagkakaroon ng ilang soul sigil fragment. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang misteryosong path power ay dumaloy upang buhayin ang mga halimaw na pinatay ni Toren. Nagulat ang Supreme Finlord at Chusai sa ginawa ni James. Sino nga ba ang 49 na taong ito at paano niya nabuhay muli ang mga patay? After reviving the unfortunate casualties, James said, panahon na para umalis ako. Kung ang sitwasyon ay ganito ketukot takot sa Fiend Realm, ipagpalagay ko na ang Human Realm ay mas malala pa. Kailangan kong tingnan ito. Tinapik ni Henrik si Chusai sa balikat at sinabing, pupunta tayo sa Human Realm. Sa ngayon, dapat mong hasain ang iyong mga kasanayan at pagbutihin ang iyong ranggo sa paglilinang hanggat maaari. Nakuha ko. Si Chusai ay pumped up at puno ng determinasyon. Ang kanyang pagmamataas ay nagdusa ng isang tunay na suntok ngayon. Matapos alisin ang Elysian Seal, naisip niyang malakas siya. Ngayon lang niya na-realize na kulang pa pala siya. Kung ikukumpara sa 49, siya ay isa lamang putik ng alikabok. Mabilis na umalis sina James at Henrik. Ang Supreme Fiend Lord ay tumingin kay Chusai at nagtanong, sino itong 49? Naguguluhan din si Chusai sa sitwasyon. Sagot niya, hindi ko talaga alam kung sino siya, ama. Pinag-isipan ng Supreme Fiend Lord ang mga salita ni Chusai at sinabing, nakikipag-hangout siya kay Henrik, at tila hinanap kanya partikular. Nararamdaman ko na tinulungan niya kami sa isang kapritsyo. Nataranta si Chusai. Pumunta siya para makita ako. Pero hindi ko siya kilala. Half, bamantong hininga ang Supreme Fiend Lord at sinabi, hindi mahalaga kung sino siya. Sa ngayon, napakaraming outsider ang pumapasok sa ating universe. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mabilis na mapabuti ang ating lakas. Kailangan nating maging mas malakas para maprotektahan ang Fiend Realm. Pagkarating sa isang sinaunang kalsada sa labas ng isang lungsod sa Divine Dimension ng Human Realm, sinabi ni Henrik, maraming taong kilala mo ang nabubuhay pa ngayon. Brielle married you and you both have yet to consummate your marriage. Ayaw mo ba siyang makilala? Nandyan din si Melinda. Pagkatapos niyang lumabas sa reincarnation pond, pinanatili niya ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay at mahal ka pa rin. Paano kung bisitahin din siya? Speaking of, may alagad ka rin namang babae di ba? Ang may elemental na banal na katawan. Ano nga ulit pangalan niya? Oo, si Monica. Tapos, may isa ka ring babae na Maxine. Wow, tingnan mo. Walang katapusang gumagalaw si Henrik habang naglalakad sa likuran ni James. Noong mortal ka pa, narinig ko na natulog ka pa sa isang babaeng nagngangalang Tiara. Nakipag-slept ka sa kanya bago mo si Thea diba? Dahil napag-aralan mo na ang karma path, dapat mong malaman na ang pag-ako ng responsibilidad para sa iyong mga aksyon ay mahalaga. Naalala ko may kaklase si Thea noong regular na tao pa siya. Let me try to recall her name. Ah, tama. Si Quincy naman. Mukhang may nararamdaman din siya sa'yo. Agad namang huminto sa paglalakad si James. Agad na natigilan si Henrik nang mangyari ito. Pwede bang tumahimik ka sandali? Humalaklak si Henrik at sinabing, hindi kita sinusubukang pagtawanan. Dahil powerhouse ka na ngayon, dapat naiintindihan mo na kung paano gumagana ang karma. Kung hindi lang sila nakatadhana na may kinalaman sa'yo, hindi sana kayo mag-cross ang landas. Hindi ka ba pumapayag? Hindi pinansin ni James ang mga salita ni Henrik at nagpatuloy siya patungo sa lungsod. Ang lungsod ay matatagpuan sa Divine Dimension ng Human Realm. Ito ay isang umuusbong na lungsod malapit sa Mount Bane. Ang Mount Bane ay dating nasa Mortal Dimension, ngunit pagkatapos na lumipas ang 4 na kalamidad at ang Elysian Seal ay tinanggal, ang Mount Bane ay muling lumitaw sa Divine Dimension. Kahit nasa Divine Dimension, ang Mount Bane ay ang pundasyon ng Human Realm. Maraming maimpluwensyang pamilya at sekta ang nanirahan sa palibot ng bulubundukin.
Maging ang mga kalahan ay lumipat doon. Ang lungsod ay masigla at puno ng mga tao. Hindi nagtagal si James sa lungsod. Mabilis siyang tumawid sa lungsod at naglakad patungo sa Mount Bane, na nasa likod ng lungsod. Nang malapit na siya sa Mount Bane, nakaramdam siya ng away sa malapit. Agad siyang sumugod patungo sa lugar kung saan naganap ang kaguluhan. Sumunod naman si Henrik sa likuran niya. Oh, si Maxine pala. Humalaklak si Henrik at sinabing, naaalala ko na pareho kayong may kasaysayan sa isa't isa. Kung hindi ako nagkakamali, noong martial artist ka pa, kinidnap ni Maxine si Winnie para pilitin kang pakasalan siya. Si Henrik ay nakaligtas mula noong primeval age. Kahit na siya ay nasa demon realm, palagi niyang pinagmamasdan si James. Mula sa sandali ng kanyang kapanganakan, binabantayan at inaalam ni Henrik ang lahat tungkol sa kanya. Tahimik na nakatingin si James sa malayo. Sa isang bukas na espasyo, sumiklab ang isang matinding labanan. Isang lalaki at babae ang nag-aaway. Isang epoch ang lumipas mula nang mangyari ang 4 na kalamidad sa lupa. Simula noon, lumakas na rin si Maxine. Siya ay nasa tuktok ng ika-9 na langit ng Grand Emperor at nilinang ang 9 na landas. Hindi, ito ay talagang 10. Naramdaman ni James na may isa pang kapangyarihan na nakatago sa loob ng katawan ni Maxine. Ito ay isang napaka-kakaibang uri ng kapangyarihan. Hindi umasa si Maxine sa nakatagong kapangyarihan at pilit na pinababalik ng kanyang kalaban. Nasa loob ka ng teritoryo ng human race. Bawal ang away dito. Sa sandaling iyon, isang boses na nag-uutos ang pumuno sa kalangitan. Di nagtagal, hindi mabilang na mga armadong sundalo ang lumitaw sa kalangitan kasama ang isang general na kayumanggi ang balat. Binalaan niya sila. Ako si General Henry, isang tagapagpatupad ng korte ng langit. Hatiin mo agad ang laban na ito, kung hindi, mahaharap ka ng husto. Si Maxine ay nakikipaglaban sa isang nilalang mula sa ibang universo. Ang kanyang kalaban ay isang makapangyarihang quasi-ancestral god sa tuktok ng Path Integration rank. Sa kabila ng pagkakaroon din ng 5 Path Seals, nagawa lamang ng random na kalaban na sugpuin si Maxine, na isang 9th Heaven Grand Emperor, at hindi niya kayang patayin siya. Hindi rin ginagamit ni Maxine ang kanyang buong lakas. Nang humarap ang law enforcers ng Heavenly Court, nagtamo na si Maxine ng mga sugat at ang kanyang puting damit ay nabahira ng pula ng dugo. Boom! Muling nagtapon si Maxine at ang kanyang kalaban sa isa't isa. Ang lakas ng kanilang banggaan ang nagtulak kay Maxine palayo at napabuga siya ng medyo malayo bago niya tuluyang maneutralize ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Huminto sa pag-atake ang kanyang kalaban at tumingin sa Heavenly Court Army na pinamumunuan ni General Henry. Nagsuot siya ng mayabang na tingin habang nakangisi sa mga ito. Ako ay mula sa 6th Universe. Ang mga tao mula sa 12th Universe's Heavenly Court ay hindi karapat-dapat na makialam sa aking mga gawain. Magwala ka, kung hindi, haharapin mo ang galit ko. Nakasuot ng itim na baluti si General Henry at may hawak na sibat sa kanyang kamay. Tumayo siya sa pangunguna ng Heavenly Court Army at tumingin sa mayabang na nilalang mula sa 6th Universe na may bakal na mga mata. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Dahil nakarating ka na sa human realm ng 12th Universe, dapat mong sundin ang aming mga patakaran. Tumingin si Maxine kay General Henry na nakapalibot sa langit habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mga labi at mahinang nagsabi, General Henry, ito ay isang pribadong bagay. Wala itong kinalaman sa Heavenly Court. Mangyaring umalis at dalhin ang Heavenly Court Army sa iyo. Ayaw ni Maxine na makialam si General Henry sa kanyang mga gawain dahil siya ay kinatawan ng Heavenly Court. Bilang isang tao, alam na alam niya ang kasalukuyang problema ng Heavenly Court. Bagamat pinamahalaan ng Heavenly Court ang human race, maraming powerhouses mula sa ibang universo ang dumating sa 12th Universe. Kahit sino sa mga powerhouse na ito ay may kakayahang sirain ang buong Heavenly Court. Hindi natinag si Henry sa sinabi niya. Matigas niyang tugon. Lahat ng bagay sa loob ng human realm ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Heavenly Court. Ang nilalang mula sa ika-6 na universo ay galit na galit at sumigaw, dapat ay mayroon kang hiling na kamatayan. Ginawa niya ang pagsisikap na tretuhin ng magalang ang Heavenly Court ngunit hindi pinahahalagahan ni Henry ang kagandahang loob.
Sa isang iglap, lumitaw siya sa himpapawid. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan, at ang mga sundalong kanyang nadaanan ay bumagsak mula sa langit at bumagsak sa lupa. Hindi ganoon kalakas ang mga sundalo ng Heavenly Court Army. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang quasi-ancestral god na may 5 landas. Natalo sila sa isang iglap. Maging si Henry ay hindi napigilan ng mabigat na naghamon at nauwi sa pagkasugat. Si Henry ay matagal ng kaibigan ni James at isang malapit na tiwala. Kinain din niya ang dugo ng dragon at naging isang martial artist bago na ibalik ang espiritual na enerhiya sa Earth. Matapos mabawi ang espiritual na enerhiya, siya rin ay naging isang magsasaka. Nang alisin ang Elysian Seal, lumakas din ang kanyang lakas. Siya ay isang Ninth Heaven Grand Emperor. Bagamat hindi pa niya nakumpleto ang 9 na path, nilinang niya ang 7 path seal. Siya ay nakatuon sa pagperpekto sa mga landas na mayroon siya sa kasalukuyan. Nang makitang nasugatan si Henry mula sa malayo, nilingon ni Henrik si James. Gusto mo bang makialam ako? Bahagyang umiling si James at sinabing, wala pang namatay. Hindi na kailangang kumilos. Dahil ang challenger nila ay mula sa 6th universe, hihintayin muna natin siyang gumawa ng totoong gulo. Magkakaroon tayo ng dahilan para harapin siya pagkatapos niyang gumawa ng mas malaking kaguluhan. Napatingin si James sa gilid. Ngayong maayos na ang sitwasyon, gusto niyang maghintay hanggang sa mawala ng kontrol ang mga bagay-bagay bago isangkot ang kanyang sarili. Walang magawang tumingin si Maxine habang sugatan si Henry. Naunawaan niyang napakalakas ng kanyang kalaban. Bagamat si Henry ang general ng Heavenly Court, hindi siya kapantay ng buhay na nilalang mula sa 6th universe. Si Henry ay nasugatan at galit na galit nang makitang sugatan ang kanyang mga nasasakupan. Wala akong pakialam kung saang universe ka galing. Patay ka dahil sa walang ingat na pagkilos sa human realm, galit na sigaw ni Henry. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinawag, Nico. Matapos umalangaw-ngaw ang kanyang boses, isang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit, at isang lalaki ang lumitaw. Ang lalaki ay may masungit na anyo at nakasuot ng sandata sa labanan. Sa sandaling lumitaw siya, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Bumaba ang tingin niya sa kalaban mula sa 6th universe.